So yung next naman natin na laban mga kababayan is Mendoza versus Pisador. Si Mendoza po is si Jeffer Roy Mendoza at may record siya na 1-1. At siya po ay from Elorde, B Athletic. Tama ba, champ? Ito yung Elorde natin sa BF? Yes, kay Serbong na Serbong, game. shout out kay Serbong. At ang mga kalaban niya dito sa 4 rounds na light flyweight bout na to is si Eranio Pisador. Meron siyang 1 loss but eto na kaya yung kanyang magiging panalo, no? Kasi so far sa record niya wala pa siyang naitatalang panalo. He is from Fight League. Yes, pwede. Meron ka bang kilala dito, champ, na na boxer, si Pisador o si Mendoza? Itong si Mendoza ay kasi nakikita ko na rin siya dito sa Elorde nag-sparring. Okay naman, boxer, may future naman. May future. Kamusta yung niya, champ? Para dun sa mga unang beses mapapanood si Mendoza, ano kaya yung pwedeng aabangan ng mga boxing fans sa kanya? Ano yung nakikita mo sa skill set niya na medyo angat? Ito, tuloy-tuloy lang sa kanyang boxing. Pwede siyang mag-champion din sa career niya na boxing. Okay. Pero champ, nung pag napapanood mo siya sa mga sparring, ano yung napapansin mong magandang galaw? Okay naman kasi matapang to na bata eh. Kasi yun yung mga ka-sparring niya, mga veterano rin. Kaya nakikipagsabayan siya. Kaya makikita natin to dito. Napupush siya kasi surrounded din naman tayo ng champions dito sa Elorde. No? Ayos. So exciting pala to. Abangan natin mamaya kung ganun nga rin na makikita natin sa ibabaw ng ring. Mula dito kay Jeffer Roy Mendoza. Yes. Para dun sa mga kaka-tune in pa lang po, ito yung tinitingnan namin ngayon ni Champ sa ring, si Pisador po, yung black trunks. Yes. Black. And then si Mendoza naman po from B Athletic is yung nakamix nung yellow and blue. Okay? So, ayan po, they're getting ready for this second bout. This is for 4 rounds, again, in the light flyweight division. Yung mga pala dyan, yung mga kaibigan ko, mga pa-shout out dyan sa mga club steward. Shout out yung mga alam ba nila, champ, na magko-commentate ka ngayon? Oo, kaya surprise. Excited din sila na marinig yung boses ko. Ayos yan, di ba? Tsaka bihirang-bihira, active na world champion doing commentating duties. I think it's a nice exercise din, para hindi lagi puro sa ibabaw ng ring. Minsan sa labas tayo ng ring. Marami ring matututunan pag nasa labas ka. Yes, sir. Para po doon sa mga viewers natin sa live stream ng Elorde TV, kung napapanood nyo po kami ngayon, naririnig nyo kami, baka naman pwede nyong i-share sa mga kapwa nating boxing fans. I-share nyo sa inyong newsfeed, i-send mo sa mga GC nyo ng mga kaibigan mong mahilig mag-boxing para ma-promote pa natin. Yung mga dyan, mga kaibigan, punta na kayo dito sa Elorde kasi libre naman manood dito. Maraming bouts po kayong magkita hanggang mamayang hapon. Totoo yan, champ. So, yung UKC, kung hindi po kayo nagkakamali ng pagkakadinig, sabi ni Champ Pedro, this is for free. At paano pumunta ba dito? This is sa sukat lang dito po sa makasaysayang Elorde Sports Center sa Flash Grand Ballroom. Punta lang po kayo dito. This is free. And ano po ba yung ating mga masasaksihan today? Napakarami. Unang-una, babanggitin ko na itong WBO Oriental Flyweight Championship. Yung mga ilang beses nang nabitin ng mga fans ni Pasiones, eto na, ang inyong pagkakataon. Makikita nyo mamaya yung magandang laban nila. Magandang laban. Madami nag-aabang yan. Saka shout out ko pala yung pamilya ko, yung asawa ko, anak ko, Mac Gavin. Shout out ko, nanonood yun. Nasa Bicol ba sila ngayon, Champ? Nandito po sa Laguna. Nasa Laguna. Shout out po sa pamilya ni Champ Pedro Taduran. Excited din yung anak ko, marinig yung boses ko. Maririnig niya si ano bang tawag sa'yo ng Mac Gavin. Daddy, Papa? Dada. Sonny Bernabe Sr., Sylvester Aba Inza, and when the bell rings, you'll be in charge of the action, Eduardo Nobleza. Ladies and gentlemen, introducing first, fighting out the blue corner. Today wearing black, weighing 107 pounds, professional record, 1 loss from Fight League, boxing team from Ortigas. Ladies and gentlemen, Eranio Pisador. His opponent across the ring, fighting out the red corner, wearing yellow with blue,
and weighing 106 pounds, professional record, 1 win, 1 loss. From Melorde B Athletic, BF Plus Parañaque City, introducing Jumper, Roy Mendoza. Ito na po. Ladies and gentlemen, ito na po yung ating pangalawang laban. This is 4 rounds in the light flyweight division. Mendoza versus Pisador. Pisador. Si Pisador po is the one wearing yung black trunks, and then si Mendoza po, again, yung naka-yellow and And blue. blue. Oh. Yes. Champ, anong masasabi mo dito, no? Yung mga ganitong laban na nag-uumpisa pa lang, Ito- gano'n to ka-importante sa isang boksingero? Ito, dito nga makita natin yung mga, kung may mga ano din sila, yung potential na boxer na ano, pero itong laban ito maganda to. Kumbaga, Champ, dito nakikita, no, yung ano nila, yung kung maita-translate ba nila yung sa Oo. gym, madadala ba nila Oo. sa ibabaw ng ring? Yes, yung mga pinag-trainingan nila o mga kuan magagawa sa laban. Oh. So ngayon si Pisador is on the attack. Yan no. Oh. Tama sa body. Kung tinamaan po ulit si Mendoza sa body. Pero tulad nga no nabanggit ni Champ, no, maganda nakikita niyo dito sa sparring. Tingnan natin kung nag-a-adjust lang si Mendoza or Oh. he's really having a difficulty handling yung pressure ni Pisador. Kasi hindi Pisador, siya tinitigilan, no? oh, Mula sa red na-pressure. corner hanggang sa kabilang ropes, Oh. talagang tuloy-tuloy yung pressure ni Pisador. Pisador, Mukhang yes. desididong-desidido siya Oh. na makabawi dun sa kanyang Talo, record. yes. Kasi isa lang ang kanyang record, talo pa lang ito. Oh. So mukhang matindi ang focus ni Pisador. Oh. Tsaka nagugustuhan ko ngayon kay Pisador yung kanyang relentless na pressure, Oo. tsaka yung pag-control din niya sa upper body. Parang gustong-gusto talaga niya Oo. manalo, mga ganun na laban eh susuntok talaga. Tsaka makikita rin natin dito, relax siya sa ibabaw ng ring. Considering yes. na dito sa naitala, isa pa lang ang kanyang laban at ito ay Oo. talo pa. Oh. Pero right now, medyo bumabawi si Mendoza, no? I saw 2 na tumama sa body ni Pisador at meron pa siyang pasunod. Uy, tama si Mendoza. Natamaan niya. Oh. So ngayon, he's doing a clinch. Binrake ni ref. Makabawi rin si Mendoza sa body shot. Tinamaan si Oh, pumasok ata yung upper ni Mendoza doon, Champ. Oh. Oh, yun pa. At sumubok pa siya ng isa, pero yung last ata ay hindi eh. Oh. Magandang laban, bakbakan. Kaya basta 4 rounds. Biruin Talagang mo, Champ, suntukan talaga wala yung pang isang round. Makikita natin yung yung marka Oh. sa mukha ni Mendoza. So Oh. talagang namuhunan si Pisador Oh. sa first round. Pero mukhang ininda niya yun. Yes, yes sir. Yung yun isa nga, tumutuloy ngayon, no? Mukhang nilulus niya yung katawan niya. Nakakabawi ngayon si Mendoza. Totoo. Oh. And during the last few exchanges, nakikita natin medyo bumabalik yung composure ni Mendoza, no? Oh. He's trying to dig into the body, pero binalikan siya ni Pisador. Pumapalit. Bumalik si Mendoza. Pumapalit. Yeah. Unpredictable talaga no? Yes, so. Hindi mo masabi, kanina medyo nangingibabaw si Pisador dun sa mga unang minuto. Pero during the last few seconds, bumawi si Mendoza. Gandang fights. Napaka-exciting. Oo. At right now, nakikita po natin si Mendoza na nanatiling nakatayo dun sa red corner while si Pisador is sitting down dun sa blue corner. Champ, anong mo dito? Anong feedback mo sa ganitong style ng ng pagpapahinga sa corner, yung sa pro, yung pagtayo sa corner or pag-upo? Ikaw ba, anong preference mo? Mas Lalo na ikaw, mahaba Oo. ang nilalaban mo. Mas maganda yung umupo kasi makaka-focus ka sa instruction ng coach mo tsaka yung game plan nyo. Kaya mas maganda yung umupo siya kasi Kumbaga, mas ma-relax siya. mas nakare-relax ka, Oo, mas oo. nakakapakinig, Oo. nakakapahinga ang Oo, katawan, nakaka-activate ang isipan. Yes, yes sir. Pero di ba, Champ, may mga ganyan talagang boksingero na ang style tumayo sa corner? Oh, may mga ganun naman pero mas maganda yung upo lang. Tama, Champ. I think it's more of yung mental game. Parang gusto Oo. nila ipakita dun sa kalaban na Na hindi siya napapagod. nagpapahinga ka, Oo. ako nakatayo lang ako. Oo.
So bukod po sa ang boxing ay physical game, it's also beating the opponent mentally. So Oh. right now nakikita natin mas tumatalas po ang galaw ni Mendoza. Yes. 'Di ba? Yung Medyo yun, no? down Mas several maganda na, reflexes niya Oo. versus kanina nung mga unang Oh. segundo, no? Medyo nag-warm up lang pala si Mendoza. Siguro na na ng coach niya na ganito yung gawin mo. Kumbaga, he received instructions and is making yung certain adjustments in order to make it to the second round na baka mas successful dun sa mga unang minuto or segundo. Nagka-crouch, Yeah, nagka-crouch yes. si Mendoza. Medyo mababa yung stance niya dun. Maganda Oh, yung parang- pinapakita niya. Parang si Mike Tyson. Mike Tyson, yung Dom Cyril niya. Oo. Maganda. Bobbing and weaving, motion Oo. from Mendoza. Ganda naman yung pakita ni Uy, dalawa yun Pisador, sa eh. body. Yes. Nagme-maintain ulit ng distance si Mendoza. Doing the bobbing and weaving motion again. And he attempts a left, Oh. kaso hindi tumama, Yes. Bumitaw doon si Pisador. Tingnan natin kung Uy, anong kalalabasan nito sa tinamaan blue si corner. Mendoza. Uy, may pumasok sa katawan doon si Pisador. Oh. Isa na namang upper sa katawan. Binalikan siya ni Mendoza. Medyo dumaplis ata yun sa likod ng ulo ni Mendoza, no? Di may iwasan talaga Oh, di talaga digitan. yung mga headbutt na nangyayari. Yung lalo na yung at the back of the head, lalo na pag yung kalaban mo medyo palayo ko. Yeah. Medyo lulusot talaga minsan. Oh, pero kumonekta ata yung kanan doon ni Mendoza. To 10 seconds na. Kailangan sumuntok sa pag ano kasi sir sa 10 seconds kailangan ipakita mo na sumuntok ka para yung mga judges ay parang makita nila na may may points. Kumbaga, champang sinasabi mo sa isang boxing match, sa isang round, kumbaga merong window. Oh, yes. Kailangan nananatili ang aksyon, hindi pwedeng magtayuan lang. No? Oh. Kasi minsan yung mga judges sa 10 seconds doon sila bumabase sa sa score. Paano ibig sabihin, Champ? Sa karanasan mo, yung 10 seconds, bumabase sila sa anong anggulo? Yun sila pag sa 10 seconds doon sila tumitingin na kung nakapatama ka. Doon Sa loob ng 10 seconds? Oh, doon sila nagbibis ng ng score. Ang binabanggit mo ba, Champ, itong last 10 seconds? Yes, yes, Oo. yeah. Kumbaga, tumatatak Oh, sa yun. isip ng judges natin. Oh. Yes, sir. So, kung pagbabasihan, Champ, yung last 10 seconds nung round 2, ano ang opinion mo? Sino ang mas naka-maximize nung oportunidad? Parang doon si Mendoza, yung siyang umatak sa 10 seconds Last na yun. 10 seconds. Baka ibigay doon sa nung mga judges. So, posibleng Pero, to. Kasi kanina medyo nagsalubungan sila Oh. yung momentum sa first round. So, dito, you're giving it more to Mendoza. Yes. So, tingnan natin, abangan natin So, mamaya, guys, if the judges will also see it. Katulad nung point of view ni IBF champion Pedro Taduran. Yes, sir. Ayan. So right now, meron po tayong break before the third round. Again, this is Mendoza versus Pisador. Para sa mga kaka-tune in pa lang, kakatapos lang po nung Sierdia versus Tenorio. At ito po ang pangalawang laban para sa UKC Yes. Third Triple bout. Threat. Ay, second bout pala. Sorry. Ito na po, round 3 na po sila. Round 3, guys. Yes. Medyo nag-aabangan yung dalawa nating boxers. Alam na nila medyo mas nakapana nila bawat isa. At doon sa exchange na yun, mas maraming naikonekta si Mendoza pero bumawi si Pisador. Oh, At ganda. Oh, exchange. lumapag yung kaliwa ni exchange, Mendoza doon, Champ. Yeah, oh. Tumapag. Pero yung lumalaban pa rin si maganda, Pisador. magandang Napakaganda. balitan nila. Oh. Napakaganda. Agree, Champ. Yes. Napakagandang exchange nun. Oh. Ayan, pasugod na naman po si Pisador. Tumama ang kaliwa ni Mendoza. Bumato na naman ang upper si Mendoza. Oh. Tumama ngayon sa katawan.
Pisador is trying to corner Mendoza. Oh. Again, champ, pagka mga ganitong laban, ano, lalo na sa early sa career, kumbaga sa pag may bago kang trabaho, dito mo kailangan magpakitang gilas eh. Oo. Katulad ng ginagawa ngayon ni Mendoza sa ulo at sa katawan ni Pisador. Oo, kailangan mo talagang gawin yun na ano. Ikaw ba, champ, yung karanasan mo before, yung mga first few fights mo, Yes. anong nasa isip mo nun in terms of yung pagpapakita ng performance mo? Yes, ako talaga ay ano, yung ang wala akong kaya sumuntok lang eh, kaya para maano ko yung kalaban ko eh. Nung mga una mo laban, Oo, champ, parang mga- ano, kumbaga nasa isip mo, suntok, Oo, para nung- ipakita sa mga umaga pa fans, ako, oo. sa manager, tsaka sa mga promoter din, Oo. ano, na sulit yung kanilang efforts in booking the fight. Yes, sir. Nung 4 rounders din ako, ganun din ako, suntok lang na suntok. Suntok na suntok. Oo. Pero mukhang ano naman, champ, mukhang gumana. Oo. Kasi yung estilo mo ang kinagagalak din ng mga fans tsaka ng mga kapwa Yun- natin yun nga boxing po, is yun- yung relentless na Yes. pag-atake na napakahirap gawin. Yun nga po ang mga inanuan ng mga nakakakilala sa akin na yun daw, maraming suntok. Pero champ, 'di ba, sa umpisa lalo na pagka sinusubukan mo pa lang yung ganong method, napakahirap. Hirap talaga po. Kasi puhunan diyan Oo. hangin, tsaka Hangin. syempre yung will nung utak tsaka puso. Katulad nung ginagawa ngayon ni Mendoza kay Pisador at kung Yes. paano din ito Oo. ini-endure Yes. ni Pisador kasi bumawi si solid Pisador. yun. Bumabawi siya. Nagpalit na sila ngayon ng posisyon. Yes. Ang nasa ropes na ngayon ay si Mendoza. Pero 10 seconds na, mga ganyan, kailangan mag... Ito na yung sinasabi Oo. ni Champ kanina, no? Yung last 10 seconds, Oo. napaka-crucial sa Kasi bawat importante round. yan, napaka-importante yan sa... Kumbaga, Champ, sa karaniwang kasabihan, first impressions last. Yes. Pero sa boxing, last 10 seconds, 10 mas seconds. nagla-last siya Oo. sa memorya ng mga judges. Ito na po, 4 rounds, last round ng laban nila. Oh. So ang ganda nung nakuha natin doon kay Champ, although madalas nyo itong naririnig, mas maganda siyang marinig sa may resulta. Diba? Yung IBF World Minimum Weight Champion natin, si Pedro Taduran, sabi niya, start strong, finish stronger. Yes, Oo. sir. Kasi pagka hindi tayo listo doon sa last 10 seconds, baka yan na matandaan ng Oo. judges. Sayang yung Oh, oportunidad. Yes, sir. Lalo na, Champ, pagka very critical yun, pag dikit. Yung dikitan talaga Dikit, na bakbakan. kasi mas matatandaan Oo. nila yun eh. Maano yung... Ito na, last round na sila. So guys, tulad nga po nung nasabi ni Champ, this is the last round for this light flyweight bout, Mendoza versus Pisador. Yan, yung mga nanonood sa Elorde TV, pusuan nyo naman itong laban ng ating dalawang boksingero, no? Napakaganda nung Yes. kanilang pinakita. Share nyo na para mapanood din ng mga iba na malalayong lugar na hindi makapunta dito sa Binyo. Mga Visayas, Mindanao, Luzon. Kahit oo. nasa Japan ka pa, basta may internet ka, kahit Oo. nasa Turkey, Oo. Africa, Amerika, Yes. pwede po kayo manood. Saan via man magsulok Elorde ng TV. mundo. Sa sulok man ng mundo. Yeah. Napakagandang panahon para mabuhay, para maging boxing fan. Ang dali Yes. manood ng boxing. Masaya po. So our boxers again are measuring each other. Nagwo-work ngayon kay Mendoza yung kanyang bobbing and weaving motion, and he's on the attack. Pero binaliktad ulit ni Pisador, Yeah. Medyo nakukuha niya na yung momentum pagka sumusugod si Mendoza, binabalik niya doon sa lubid. Nakakapalit siya. no? Oo, nakakapalit siya agad. May veteran moves. Oo. Oops, pumasok yung kanan doon ni Mendoza. Na-corner Nakapagpasok din doon si Pisador, although sa aking tingin, hindi ganun kalakas yung naipasok niyang kanan. Yes. Nagka-crouch, Yeah, nagka-crouch yes. si Mendoza, medyo mababa yung stance niya doon. Maganda yung pinapakita niya. Parang si Mike Tyson. Mike Tyson, yung dome serial niya. Oo. Maganda. Bobbing and weaving, motion Oo. from Mendoza. Ganda naman yung pakita ni Uy, dalawa yun Pisador sa eh. body. Yes.
Nagme-maintain ulit ng distance si Mendoza. Doing the bobbing and weaving motion again. And he attempts a left, kaso hindi tumama, ano? Yes. Bumitaw doon si Pisador. Tingnan natin kung Oy, anong kalalabasan nito sa tinamaan blue si corner. Mendoza. May pumasok sa katawan doon si Pisador. Oh. Isa na namang upper sa katawan. Binalikan siya ni Mendoza. Medyo dumaplis ata yun sa likod ng ulo ni Mendoza, no? Di may iwasan talaga. Di talaga digitan. yung mga headbutt na nangyayari. Yung lalo na yung at the back of the head, lalo na pag yung kalaban mo medyo palayo ko. Yeah. Medyo lulusot talaga minsan. Pero kumonekta ata yung kanan doon ni Mendoza. To 10 seconds na. Kailangan sumuntok sa pag ano kasi sir sa 10 seconds kailangan ipakita mo na sumuntok ka para yung mga judges ay parang makita nila na may may points. Kumbaga, champang sinasabi mo sa isang boxing match, sa isang round, kumbaga merong window. Oh, yes. Kailangan nananatili ang aksyon, hindi pwedeng magtayuan lang. No? Kasi minsan yung mga judges sa 10 seconds doon sila bumabase sa score. Paano ibig sabihin, champ? Sa karanasan mo, yung 10 seconds, bumabase sila sa anong anggulo? Yun sila pag sa 10 seconds doon sila tumitingin na kung nakapatama ka. Doon Sa sila loob ng 10 seconds? doon sila nagbibis ng ng score. Ang binabanggit mo ba, champ, itong last 10 seconds? Yes, yeah. Kumbaga tumatatak sa yun. isip ng judges natin. Yes, sir. So kung pagbabasihan, champ, yung last 10 seconds nung round 2, ano ang opinion mo? Sino ang mas naka-maximize nung oportunidad? Parang doon si Mendoza, yung siyang umatak sa 10 seconds. Last na yun. 10 seconds. Baka ibigay doon sa nung mga judges. So posibleng kasi kanina medyo nagsalubungan sila yung momentum sa first round. So dito you're giving it more to Mendoza. Yes. So tingnan natin, abangan natin mamaya guys if the judges will also see it katulad nung point of view ni IBF champion Pedro Taduran. Yes, sir. Ayan. So right now meron po tayong break before the third round. Again, this is Mendoza versus Pisador. Para sa mga kaka-tune in pa lang, kakatapos lang po nung Sierdia versus Tenorio. At ito po ang pangalawang laban para sa UKC Third Triple bout. Threat. Ay, second bout pala. Sorry. Ito na po, round 3 na po sila. Round 3, guys. Yes. Medyo nag-aabangan yung dalawa nating boxers. Alam na nila medyo mas nakapana nila bawat isa. At doon sa exchange na yun, mas maraming naikonekta si Mendoza pero bumawi si Pisador. At ganda. Exchange, lumapag yung kaliwa ni Mendoza doon, champ. Yeah, tumapag. Pero lumalaban pa rin si maganda, Pisador. Napakaganda. Balitan nila. Napakaganda. Agree, champ. Napakagandang exchange nun. Ayan, pasugod na naman po si Pisador. Tumama ang kaliwa ni Mendoza. Bumato na naman ng upper si Mendoza. Tumama ngayon sa katawan. Pisador is trying to corner Mendoza. Again, champ, pagka mga ganitong laban, lalo na sa early sa career, kumbaga pag may bago kang trabaho, dito mo kailangan magpakitang gilas Katulad ng ginagawa ngayon ni Mendoza sa ulo at sa katawan ni Pisador. Kailangan mo talagang gawin yun na Ikaw ba, champ, yung karanasan mo before, yung mga first few fights mo, anong nasa isip mo nun in terms of yung pagpapakita ng performance mo? Yes, ako talaga ay yung wala kang kaya sumuntok lang kaya para maano ko yung kalaban ko Nung mga una mo laban, champ, parang kumbaga nasa isip mo, suntok, para ipakita sa mga fans, sa manager, tsaka sa mga promoter din, na sulit yung kanilang efforts in booking the fight. Yes, sir.
nung 4 rounders din ako, ganun din ako. Suntok lang na suntok. Suntok na suntok. Oo. Pero mukhang ano naman, champ eh. Mukhang gumana. Oo. Kasi yung estilo mo eh, ang kinagagalak din ng mga fans tsaka ng mga kapwa Yun- natin yun nga boxing po, is eh, yung relentless na Yes. pag-atake na napakahirap gawin. Yun nga po ang mga inano ng mga nakakakilala sa akin na yun daw, maraming suntok. Pero champ, 'di ba sa umpisa lalo na pagka sinusubukan mo pa lang yung ganong method, napakahirap. Hirap talaga po. Kasi puhunan diyan eh Oo. hangin, tsaka Hangin. syempre yung will nung utak tsaka puso. Katulad nung ginagawa ngayon ni Mendoza kay Pisador at kung Yes. paano din ito Oo. ini-endure Yes. ni Pisador Oo, kasi bumawi si solid Pisador. yun. Bumabawi Oo. siya. Nagpalit na sila ngayon ng posisyon. Yes. Ang nasa ropes na ngayon ay si Mendoza. Pero 10 seconds na, mga ganyan, kailangan mag... Ito na yung sinasabi Oo. ni Champ kanina, no? Yung last 10 seconds, Oo. napaka-crucial sa Kasi bawat round. importante yan, napaka-importante yan sa... Kumbaga, Champ, sa karaniwang kasabihan, first impressions last. Yes. Pero sa boxing, last 10 seconds, 10 mas seconds. nagla-last siya Oo. sa memorya ng mga judges. Ito na po, 4 rounds, last round ng laban nila. Oh. So, ang ganda nung nakuha natin doon kay Champ, although madalas nyo itong naririnig, mas maganda siyang marinig sa may resulta. Diba? Yung IBF World Minimum Weight Champion natin, si Pedro Taduran, sabi niya, start strong, finish stronger. Yes, Oo. sir. Kasi pagka hindi tayo listo doon sa last 10 seconds, baka yan na matandaan ng Oo. judges. Sayang yung Oh, oportunidad. Yes, sir. Lalo na Champ pagka very critical yun pag dikit. Yung dikitan talaga na bakbakan. Kasi mas matatandaan Oo. nila yun eh. Maano yung... Ito na, last round na sila. So guys, tulad nga po nung nasabi ni Champ, this is the last round for this light flyweight bout. Mendoza versus Pisador. Yan, yung mga nanonood sa Elorde TV, pusuan nyo naman itong laban ng ating dalawang boksingero, no? Napakaganda nung Yes. kanilang pinakita. Share nyo na para mapanood din ng mga iba na malalayong lugar na hindi makapunta dito sa Binyo. Mga Visayas, Mindanao, Luzon. Kahit Oo. nasa Japan ka pa, basta may internet ka, kahit Oo. nasa Turkey, Oo. Africa, Amerika, Yes. pwede po kayo manood. Saan man via magsulok Elorde ng TV. mundo. Saan sulok man ng mundo. Yeah. Napakagandang panahon para mabuhay, para maging boxing fan. Ang dali Yes. manood ng boxing. Masaya po. Mm. So our boxers again are measuring each other. Nagwo-work ngayon kay Mendoza yung kanyang bobbing and weaving motion, and he's on the attack. Pero binaliktad ulit ni Pisador, Yeah. Medyo nakukuha niya na yung momentum pagka sumusugod si Mendoza, binabalik niya doon sa lubid. nakakapalit siya. no? Oo, nakakapalit siya agad. May veteran moves. Oo. Oops, pumasok yung kanan doon ni Mendoza. Na-corner Nakapagpasok din doon si Pisador, although sa aking tingin, hindi ganun kalakas yung naipasok niyang kanan. Yes. Ito. Tsaka mapapansin natin ngayon, Champ, yung medyo mas cautious ngayon si Pisador. Kung kanina, paatake siya. Oo, Ngayon, ang bigat ng kanyang katawan ay nandun sa back foot. Oy, tumaan. Tumama. Tumama ng left hook si Mendoza. Mendoza. So, kaya medyo mas bumagal yung yung action during that time, na napaisip siguro si Pisador. At Oo. yun yung binabanggit ko kanina, Champ, Kung kanina pasugod si Pisador, ngayon Oo. nakikita natin medyo paatras ang diskarte niya. Yes. Mukhang nakaramdam siya sa mga binitawan ni Mendoza Oh, during yes. the last 4 Medyo rounds. mga solid din yung Oo. binitawan ni Mendoza kasi Kumbaga namuhunan lang pala si Mendoza, baka kinakapa niya kung paano Oo. at ano yung kayang ibigay ni Pisador sa laban na to bago siya tumodo. yes. Ito na ay yung last round na. Kailangan kung ano na diyan yung Ibuhos na, ang Ibuhos dapat na, ibuhos. oo. Lalo na last 30 seconds. last 2 seconds na. Ito na yung sinasabi ni Champ na kung gusto mo Yung- manalo sa isa, lalo na sa sa 4-round Oh, bout, yes. dapat sulitin mo yung bawat round. Yes, kasi yan lang nga pagkakataon na maano mo ma-dominate mo yung kalaban. Totoo. Mm. Tsaka bukod dun sa binanggit mo, Champ, na last 10 seconds, yung last round, gaano Yeah. ba ito ka-importante? Napaka-importante po yan kasi diyan talaga yung nagano yung mga judges.
sa 10 seconds. Marami silang binabase dyan. Kaya nga ang Yeah. tawag dyan, when we're watching even yung international Yeah. fights, and even here, championship rounds ang Yes. tawag nila dyan. Yeah. Kasi, kumbaga, ilabas mo na yung dapat mong ilabas. Ito na, natapos na yung 4 round. Tapos na ang ating 4-round bout, and right now, champ, magwe-wait tayo for the decision. Yes. So, base dun sa mga nasaksihan mo, champ, kanina kasi narinig namin yung inyong opinion. Before yung middle nung laban, you're leaning more towards kay Mendoza. Pero makita lang natin yung resulta dito sa mga judges kasi yan. Kumbaga, champ, yung kanina yung pinag-uusapan natin during the mga umpisang segundo tsaka minuto ng first round, Yes. medyo kasi tumodo si Pisador Yeah. which is karaniwan, tulad nga nung sinasabi ko, kaya nga marami ding bilib kay Champ Taduran. Kasi if he can do it sa 12 rounds, hindi lahat ng boksingero nagagawa yun. Yeah. Kaya halimbawa, like what we watch right now, that may be a factor. Yung fatigue. Kasi pagka tuloy-tuloy kang bumibitaw nung ganun, babalik, mararamdaman niya nung katawan, and it will show in your performance during sa mga next couple of rounds, which possibly yun yung nakita natin, ano? Kasi tulad Yes. nung pinag-uusapan natin kanina, yung body language hindi Yes, na pasugod, paatras na siya. Oh. So minsan kasi makakapa natin yung paatras, it's basically a tactic. Pero kanina, ako nakikita ko naman, Champ, kanina, it's more of yung bumibitaw na rin kasi na malalakas si Mendoza. Yeah. So So now, ladies and napapareact na rin si Tsaka may Pisador. mga linis din siya patama. The 3 judges after 4 Abangan rounds natin. of boxing. Sasabihin, Titingnan natin yung Sonny resulta. Bernabet Sr. scores about 40-36. Berhilo Garcia scores about 39-37. And Sylvester Abainza scores it 39-37. All to the winner by unanimous decision, Jumper Roy Mendoza. Alright guys, so narinig nyo, kaka-announce lang po na si Mendoza ang nanalo laban sa kanilang 4-round light flyweight bout ni Pisador. At mukhang yung mga napansin din natin kanina, Champ, baka yun din ang nakita ng mga judges. Yes, yung Kaya yun ang pinaghugutan nila Tsaka nung mayroon din unanimous mga talagang decision. patama si Mendoza ng mga solid din sa kay Pisador. Kaya din ng judges na nakapatama si Lamang. Kumbaga kahit may patama yung kabilang panig, may mga solid punches din na binitawan si Pisador. We're basically relying din if you're a judge. Syempre yung points, yung mas madami yun yung talagang karaniwang na awardan. Yes. Okay.